Welcome to Luneta Park! What? Ang Luneta Park na mas kilala ngayon bilang Rizal Park o Liwasang Rizal sa Filipino ay isang makasaysayang parke sa Maynila. Ito ay makikita sa Ermita, Maynila, malapit sa Intramuros at sa baybayin ng Manila Bay at isa sa pinakamalaking urban park sa bansa. Noong panahon ng mga Espanyol, ang lugar ay tinatawag na Bagong Bayan. Ito rin ang pook na pinagbarilan kay Rizal. Ngunit sino nga ba si Rizal? Si Jose Rizal y Mercado, manggagamot na Pilipino, propagandista, manunulat at makabayan, ay binaril sa banal na pook na ito noong ganap na ika-7:03 ng umaga ng Disyembre 30, 1896 ng squad na binubuo ng 8 Pilipinong mamamaril buhat sa ika-70 Rehimyento, ang Magallanes ng hukbong kolonyal ng mga Kastila. Kabilang sa madlang na nakasaksi sa pagbaril kay Rizal sina Teniente Luis Taviel de Andrade, ang kanyang manananggol sa paglilitis sa bintang na pagtataksil sa Espanya, at ang dalawang paring Iswita, sina P. Jose Villaclara at P. Estanislao March, na sumama kay Rizal sa kanyang huling paglakad bago siya binaril. Ang kanyang kamatayan bilang martir ang nagpalagablab sa apoy ng himagsikang Pilipino noong 1896 at nagbigay sigla sa mga Pilipino sa kanilang walang takot at dakilang pakikipaglaban para sa kalayaan. Dito rin makikita ang pinakamalaking bandila ng Pilipinas na itinatayo tuwing may mahalagang seremonya. Ang Intramuros na isang lumang distrito sa Maynila malapit sa Ilog Pasig ay isang makasaysayang lugar na binansagan bilang The Walled City. Ito ay naging sentro ng pamahalaan, ekonomiya, relihiyon at edukasyon noong panahon ng Espanyol. Makikita natin sa loob nito ang mga lugar gaya ng Fort Santiago kung saan ikinulong si Dr. Jose Rizal. Ang mga simbahan gaya ng Manila Cathedral, San Agustin Church na isa sa simbahang Baroque na naging UNESCO World Heritage Site. Palasyo del Gobernador na bahay pamahalaan ng Gobernador General bago ipinatayo ang palasyo ng Malacanang. Ganun din ang iba't ibang museo, paaralan at marami pang iba. Pawang mga Espanyol lang yung maaaring manirahan sa loob ng lungsod na to maliban na lang sa mga Filipino na nagtatrabaho sa loob ng Intramuros gaya ng kutsero, labandera at kasambahay. Isa din to sa ginamit bilang kuta para protektahan ang lungsod ng Maynila mula sa mga banta ng mga dayuhan at mga rebelyon. Andito tayo ngayon sa Intramuros, ang pinakamatandang lungsod at distrito sa lungsod ng Maynila. Tara, samahan niyo kami. Ayan guys, so nandito kami naglalakad sa bandang. Anong banda to? Ano bang mga makikita natin dito sa Intramuros? Makakakita tayo Manila dito ng Cathedral. Manila Cathedral. Tapos yung San Agustin Church, nandito rin. Yeah. Mga museum. Mapua University. Yes. Pati yung pamantasang lungsod ng Maynila. Ayan, so anong state na ba tayo ni? Cornelia Street. I hope I never lose. Andito tayo ngayon sa Manila Cathedral na kung saan ang simbahan nito ay sinisimbolo ng pagpapalaganap ng Kristyanismo noong kolonisasyon ng mga Espanyol. Ang Manila Cathedral, nakilala rin bilang Minor Basilica of the Immaculate Conception, ay matatagpuan sa Intramuros, Manila, at isa sa pinakamahalagang simbahan sa Pilipinas. Itinatag ito noong 15 at 81, ngunit ilang ulit na nasira at muling itinayo dahil sa lindol, sunog at digmaan, kabilang ang pagkawasak nito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kasalukuyang istruktura na ikawalong bersyon ng katedral ay natapos noong 1958
at tinayo sa estilong neo-Romanesque. Sa paglipas ng panahon, ang Manila Cathedral ay nagsilbing saksi sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bansa at nananatiling simbolo ng pananampalataya, katatagan at kultura ng mga Pilipino. Ang Fort Santiago ay isang pambansang pamanang makasaysayan at pasyalan. Dito matatagpuan ang mga museo, lumang pader, kanyon at hardin na nagpapaalala sa pakikibaka, sakripisyo at kasaysayan ng mga Pilipino. Ang lugar ay mahalaga hindi lamang bilang tourist spot, kundi bilang simbolo ng kalayaan at nasyonalismo ng bansa. Noong panahon ng kolonyal na Espanya, ginamit ang Fort Santiago bilang kampo ng mga sundalo, imbakan ng armas at bilangguan para sa mga itinuturing na kalaban ng pamahalaan. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig, naging lugar ito ng pagpapahirap at pagpapakulong ng maraming Pilipino at libo-libo ang nasawi. Sa panahon ng mga Amerikano, ginamit ang Fort Santiago bilang kampo militar at imbakan. Matapos ang digmaan, ang kuta ay nasira ngunit kalauran ay pinagawa at inayos upang panatili ang kasaysayang halaga nito. Sa kasalukuyan, ang Fort Santiago ay pinamamahalaan ng Intramuros Administration. Bukod sa pagiging tourist attraction, ginagamit din ito bilang lugar ng edukasyon kung saan ginaganap ang mga cultural shows, exhibits at historical tours. Naman tayo ngayon sa Fort Santiago na tinayo ng 1571 sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Ay nagsilbing kuta ng mga Kastila bilang depensa. Dito rin ikinulong si Rizal dahil sa paggawa niya ng mga libro, isinisiwalat ang kalupitan ng mga Espanyol. Ang gusaling makikita sa aking likod ay isa sa pinakamatandang gusali dito sa loob ng Fort Santiago. Dito ikinulong si Dr. Jose Rizal bago siya patayin noong Desyembre 30, 1896. Dito kami ngayon sa prison cell ng Jose Rizal. I'm with Ate Julian Borilla. Ayan. I'm with my group. Sa seldang ito ay piniit si Rizal, dating kwarto de purepuesto o silid-taguan ng mga kagamitang militar. Ito ay inayos para ipagamit kay Rizal. Binuksan lamang ang nakasarang pinto sa dulo ng selda matapos basahin kay Rizal ang kanyang sentensya noong umaga ng 29 Desyembre 1896. Noong araw ding iyon, dumaan si Rizal sa pintuan nang siya ay inilipat sa katabing kwartel na adobe kung saan siya naghintay ng pagbitay. Pupuntahan natin ngayon ang lugar kung saan ginamit ng mga Hapones na lugar ng torture at bilangguan. Majority of the Filipinos wants also to visit Japan to enjoy their culture. But then of course, the Makikita natin dito na kahit gano'n pa tayo katagal sinakop ng mga Amerikano at Espanyol, just by looking at the pictures, mas grabe ang ginawa ng pangabuso ng mga Hapon sa mga Pilipino. During the war in Intramuros. Ito, makikita natin dito yung isang lugar. King Civil. Ito yung lubog pagkaitay dito. Kaya hindi sila napapapak. Ano ko naman kung ano? Akala ko hapon. This was done in 1945.
World War II, guys. Ito, 1945. The year before we really got the independence Independensya. is the ruins of Casa del Castellano and Fort Santiago. Oo. Since ganito nga kalala yung ginawa nilang destruction, the American promised the Philippines that they will Give the rehabilitate the Philippines. Ayan. So, tapos na. Are we done? Matakot naman to, uy. Aray ko! Ang sakit! Ano yung mga takeaway nyo ngayong napunta natin yung mga historical sites dito sa Manila? So, upon starting sa paggala namin, na-witness ko yung kagandahan tsaka yung mga ipagmamalaki natin bilang isang Pilipino. And hindi lang naman yung good side at nakita rin namin yung mga downside nito na which is good. Yun lang. Sa paglilibot namin sa maraming lugar at iba't iba, naramdaman talaga namin yung mga nangyari noon sa pamamagitan lamang ng pagbabasa at pagtingin sa mga iba't ibang lugar. Naramdaman talaga namin yung mga nangyari noon. Kahit matagal na siya, ramdam pa rin kung ano yung mga ginawa sa atin ng mga Amerikano, Hapon noon. Ayun. Ako naman, parang mas lalo kong naramdaman mas lalo kong nakilala yung sarili ko bilang isang Pilipino kasi dati nababasa ko lang siya, ngayon napuntahan ko na siya ngayon. Lalo yung dungeon dito sa loob ng Fort Santiago na sobrang bigat ng pakiramdam mula pagpasok kasi ramdam mo yung hirap ng Pilipino nung panahon ng Hapon na sabi ko nga na mas matagal nga tayong sinakop ng Espanyol at Amerikano pero mas malala at grabe yung ginawa ng mga Hapon sa atin. And sobrang nakakaawa lang kasi inuud na yung mga patay sa loob at hindi kinuha man lang. Ayun, sana mabigyan man lang sila ng hustisya dati. Ako naman, actually guys, first time ko maikot talaga yung Intramuros na parang pumunta doon para mag-ikot talaga. Kaya na-enjoy ko talaga siya. Pati na rin tong Fort Santiago. Kasi usually, di ba, sa field trip siya ginagawa. Tapos mga elementary pa tayo siguro nun. So ngayon ko lang siya talaga na ikot na talagang na nakita yung mga talaga at na-appreciate. Kaya talagang natuwa ako sa pag-ikot natin ngayon. Ayan, so katulad ng kay Ate Jill, madalas ako sa Intramuros dati, practice lang, pero ngayon parang first time kong makita lahat to, yung nasa baba. Talagang nakakakilabot siya, ang creepy niya, pero ayun, agree lang din ako sa mga sinabi nila na nakita namin kung gaano kaganda yung Intramuros. Lahat actually nang napuntahan namin and pati yung mga bad side nila, and nakakatuwa yung kasi nagkaroon kami ng knowledge and mas nakita namin siya ng personal. That's all. Ayun lang. Ayun lang naman. Thank you. Ayun lang. Bye-bye!